Yo, 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 yo. So for today's video guys ay mali. Yun, for today's video mag-unboxing tayo ng isang premium standard na cube. At ang cube na to ay ang Super RS3 MV2 na standard version lang. Tignan nyo naman yan guys, so box pa lang napaka-premium niyan na. At dito nga guys, kasalukuyan tayong nag-struggle dito sa box na to. Gusto ko kasi guys na walang madamage sa box kapag natanggal ko tong plastic na to. Wala guys, ang mahal kasi ng bili ko dito. Kaya kailangan kong ingatan pati yung box. At dito nga guys, finally nabutasan ko na itong plastic na to. Talagang brand new talaga guys. At yun, natanggal natin yung plastic at tignan nyo naman guys yung box na to. Sobrang premium niya guys sa labas. Wait nyo guys yung pag binuksan ko na yan, napakaganda dyan sa may loob. Hindi lang guys sa itsura ng box, pati dyan sa mismong packaging. Naka-magnetic na siya guys pag binubuksan nyo. Ito guys, dito papakita ko sa inyo. At dito nga guys, kapag binuksan natin, makikita natin yung magnet dyan sa ilalim ng box. Ayun yung tinuturo ka dyan. Magnet yan guys. Ganyan din dati yung packaging ng GTS 3M pati yung GTS 2M guys. Naka-magnetize yung box. Sabay boom! Tignan nyo naman yan guys Design pa lang, panalo na. Sobrang mahal na talaga. Design wise sa packaging, sobrang top tier guys. Sa experience ko yun Wala kasi akong guys pambiling gun cube na flagship At dito guys, pagbukas natin, makikita natin yung isa pang design dyan sa may baba. Ayan guys At ayun nga guys yung cube natin na Super RS3 MV2 na holographic guys na picture. Tapos dito guys, inaayos ko yung camera. Gusto ko kasi guys makita nyo yung nakikita ko dyan habang ina-unbox ko yan. Para sa akin to guys bilang isang cuber na hindi pa nakakahawak ng isang flagship na gun. Unboxing experience wise, sobrang sasabog yung saya mo dito guys kapag in-unbox mo to. Kung isa ka rin katulad ko na hindi pa nakaka-unbox na premium na flagship ng gun cube. At dito nga guys, ang loob niyan is foam lang siya. Tapos dito binubuksan ang accessories box niya. At ewan ko nga guys kung bakit ko pa ipapakita to sa inyo Kahit guys nakapikit na cuber, alam na alam yung laman ng accessories box ng Moyo Pero nandyan na yun di pakita na natin. At dito nga guys, may masasabi ako about sa Super RS3 MV2 na accessories box. Sobrang laki niya guys. I mean guys sobrang laki guys. Yung accessories box ng Super RS3 MV2 ay sobrang taba niya guys, as in. Ito nga pala guys, yung comparison ng box ng Super RS3 MV2 natin saka ng WRMV10 na box. At yun, nandito na tayo sa main event na titignan natin yung cube para husgahan na natin kung maganda nga ba itong Super RS3 MV2 natin na standard version o hindi. Ayan na guys, nabuksan ko na guys. Tapos makikita nyo guys, secure na secure, brand new na brand new. May plastic pa yung cube. Nasa plastic case na nga, tapos may plastic pa. Ayos. At dito nga guys, habang binabalik ko yung plastic case na yan, may napansin ako. Ayun guys, kita nyo ba? Ito guys, makikita nyo guys yung plastic case niya. Akala ko guys dyan crack yan. Hindi siya crack guys Parang lang siya, na glue stickan. Parang gano'n yung texture niya Pero guys, sa cube na ganito kamahal medyo madidisappoint ka talaga. Syempre guys, mahal-mahal lang bili mo dyan sa cube na yan. Tapos sabay makikita mo yung plastic case niya, ganyan siya guys. Pero para sa akin guys wala siyang issue para sa akin. As long as guys, nasa good condition yung cube or wala siyang undamaged, goods na sa akin yun. At yun, dito nga guys, binubuksan ko na tong plastic wrap nitong Super RS3 MV2. At yun, unang bubungad sa inyo guys yung UV coating niya. At first time ko guys maka-unbox ng cube na may UV coating kasi guys hindi ako first owner ng WRMV9 Volcor ko dati. At dito nga guys, itong UV coating na to, pinapakiramdaman ko siya dito guys. Ewan ko guys yung pagka UV coating niya guys, kapareha siya guys ng feeling ng MS Cubes. Yung MS3V1 tapos yung MS3X to be exact. Ayun yung cube na yun guys. Pero guys, yung mga cube na yun is hindi siya UV coated or hindi siya naka UV coating. Yung surface nila guys is parehas naka siya, glossy finish. At yun, ito nga pala guys yung first turn ko dito sa cube na to, kahit na turn ko na siya kanina. At dito nga guys, maririnig nyo yung pangit na quality ng mic na to. Dapat guys, yung audio na itong video na to, dapat yung sa mismong video talaga. Kaso lang guys, ang pangit ang quality ng microphone na nabili ko. Sabog-sabog yung boses ko dyan. Ito siya guys, paparinig ko sa inyo. Sabi ko lang guys dito ay parang napaka-premium niya, i-coated. Yun. Kahit standard version lang siya.
Pero nagme-make sense rin naman kasi guys. Kasi mahal din naman talaga yung standard version nitong RS3 MV2. Kahit standard lang siya. May paulit-ulit sa standard. At yun nga guys, ayan yung dahilan guys kung bakit nagbo-voice over ulit ako. At dito nga guys sa puntong ito, mukhang ini-inspection ko na tong cube at magpe-persolve na tayo. At yun nga guys, yung persolve ko na yun, masasabi kong napaka-solid itong cube na to. Di siya kasi guys katulad ng mga modern na Moyu. Ibang iba siya kahit modern talaga siya. Medyo modern kasi 2023 pa yan eh. Kasi guys yung cube na yan, yung Super RS3 MV2 natin, kung mapapanood nyo guys yung review na itong cube na to sa Cubicle, napaliwanag nila doon o pinakita nila na walang ka-design guys yung mga pieces niya. Wala guys yung mga dragon scale mo, yung design, mga ganun guys. Or kahit guys yung mga tracks, so yung parang guwit-guwit sa design sa mga corners, edges. As in guys, napaka-plain niya talaga. Pero guys, ang masasabi ko sa design ng pagka-plain nitong Super RS3 MV2 natin, dahil dun guys sa pagka-plain niya, sobrang satisfying guys i-turn itong cube na to. Ayun talaga guys, yung parang tinitignan kong problema sa Moyu eh. Paglalagay nila ng dragon scale pattern guys. At kung may Moyu cubes kayo na may ganong design guys, yung mga RS3 MV5, WRM V9, V10, tapos sabay V11, tapos guys, napapangita kayo sa performance ng cube na yun or sa feeling na yun. Trust me guys, i-turn mo ng i-turn yung cube na yan hanggang mawala yung dragon scale pattern. Lalabas at lalabas yung tunay na potential ng cube na yan. Maniwala kayo guys sa akin, promise, legit yan. Dati nga guys, so unang dating ng WRM V9 ball core ko, hindi siya para sa akin naging instant main. Hindi ko rin alam guys kung bakit hindi ko naging instant main yung WRM V9 ball ko. Pero guys, yung ginamit ko yung cube na yun, di guys, kakagamit ko sa cube na yun, natanggal ko guys yung dragon scale pattern dun sa may corner. Tapos biglang naging smooth na siya guys, legit. Smooth naman na siya guys nung kahit may dragon scale pattern. Pero nung nawala yung dragon scale pattern design doon sa may corners, doon lumabas talaga guys yung potential. Balik na ka sa mismong cube. Reset. At dito nga guys, natanggal ko na yung pieces ng Super RS3 MV2 natin na standard version. Ayan, papakita ko mamaya sa inyo yung design na plain. At dito nga guys, kung makikita nyo, wala siyang ball core, standard version siya. Kasi nga, primary color yung standard version ng Moyu, diba? At teal or turquoise color naman pag naka ball core. At dito nga guys, makikita natin na wala siyang dragon scale pattern. Ewan ko guys kung nakikita nyo, pero wala talaga siyang pattern guys or anything. Basta plain na plain siya guys, parang kanin lang. At dito nga guys, kung makikita nyo yung design na yan, design siya guys ng mga RS3M line. Katulad ng RS3M 2020, tapos RS3M B5. Saka guys pala yung Super RS3M 2022. At dito nga guys, chinecheck ko siya kung may lube siyang nakapaloob dyan sa may cube. Pero guys, wala siyang lube dyan sa cube na yan. Garon ata guys ang epekto kapag walang dragon scale pattern sa cube. Mapagkakamalan mo siya guys na may lube siya kasi sobrang smooth niya. At yun, mukhang dito na nagtatapos itong review natin sa Super RS3 MV2 standard version. Marerecommend ko ba itong cube na to para sa inyo? Para sa akin guys, hindi siya worth it bilhin itong standard version. Kasi guys, almost 1,000 pesos itong Super RS3 MV2 natin. Sa ganyang presyo kasi guys, may mga cube na dyan na naka-ball core na. Nandyan yung Dayan Guhong Pro Plus RS3 MV5. Tapos guys, yung Sao Cube version ng Mortar Tianma X3. Tapos guys, kapag namamalang ka sa RS3 MV5 na ball core, may Sao Cube version ng RS3 MV5, which is mura kumpara sa original RS3 MV5 ball core. Nung nga guys, pinakita ko kay mama yung box ng cube na to. Sabi niya yung box daw yung binabayaran ko dito, hindi yung cube. Which is guys, totoo naman talaga. Parang 40% ka ata guys ng binayad ko dito sa box sa punta. Pero ayun nga guys, kung hindi naman problema sa inyo yung pera, nagpe-perform naman talaga guys itong Super RS3 MV2 natin na maayos. Tapos guys, kapag ball core version yung binili nyo dito sa Super RS3 MV2, yung kulay ng interior niya guys is yung turquoise. As in guys, yung edges, yung corner, pati yung center, lahat yan turquoise guys. At yun nga guys, yung mga cube na pinagbabanggit ko dito, ilalagay ko na lang yung link dyan sa may description box. At dito nga guys, last solve muna bago matapos. Ganda niya guys. Legit. Grabe guys, 8 seconds nakuha ko dun. Partida guys, wala pang setup yan, wala pang lube, tapos tension yan .
Out of the box guys, ganyan yung performance ng cube na yan. Paano pa kaya guys kapag na-setupan mo yan? Sobrang ang sarap. At oo nga pala guys, may unbox pa akong 3 cube. Yung 3 cube na yun, nasa isang line lang yun guys. Kaya abangan yun guys. Aalamin ko guys kung kada upgrade ng version na yun is maganda siya o hindi. At paalam na guys, mahal na mahal ko kayo mo